karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Ortigas flyover. Unahin natin yung sa kaliwang bahagi ng inyong mga screens, yung maluwag ang daloy ng trafiko ngayon. Yan yung southbound lane ng EDSA Ortigas. Yan yung galing ng Cubao, galing ng White Plains, papunta ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati. So kung kayo ay manggagaling ng Quezon City at papunta ng Makati, kung dadaan kayo dyan sa EDSA Ortigas, walang magiging problema ang biyahe nyo dahil maluwag ang daloy ng trapiko. Pero doon sa northbound lane naman, yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, galing ng Pasay, papasok ng Quezon City, mabagal ang daloy ngayon ng trapiko kasi nga rush hour sa mga oras na ito sa nag-uuwian na galing trabaho. So habang kayo ay bumababa ng EDSA Ortigas flyover at papalapit sa White Plains ay nagkakaroon na ng kumpulan ng mga sasakyan sa baba ng flyover. Ganon din kung makikita nyo yung gitna, medyo mabagal din, no? So yung mga galing ng EDSA at kumakaliwa papuntang Pasig, Ortigas area ay mabagal na rin sa mga oras na ito dahil pagbaba dyan, nandyan naman yung entrance ng isang mall. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Mega Q-Mart. Ang nasa kaliwang bahagi ng inyong mga screens, medyo mabilis pa ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan naman yung northbound lane ng EDSA Mega Q-Mart. So yan yung galing ng Cubao, papunta ng Quezon Avenue at East Avenue. Sa ngayon ay moderate pa ang daloy ng mga sakyan. Wala pa masyado magiging problema ang mga motorista kung kayo ay paakyat ng Kamuning Flyover. Samantala na sa dulo ng inyong screens, halos hindi makita, no? Pero yan naman yung southbound lane ng EDSA at sa nakita natin, mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan kung kayo ay manggagaling ng East Avenue at papunta ng Cubao. August 18, 2025, Lunes. Isang bagong simula ulit ngayong linggo at kalahati na ng buwan ng Agosto. Panibagong linggo na naman ang mga maiinit na balita dito sa Arangkada. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bahay sa tabi ng kalsada, wasak matapos banggain ng truck. Ilang lugar sa Davao at Cebu, pinaha dahil sa malakas na ulan. Isa nasawi. Motorsiklo sumalpok sa truck. 4 sugatan. Ilang online gambling apps lumipat naman sa mga online shopping apps matapos alisin sa mga e-wallets. At Carmina Villaruel, looking fabulous at 50. Isa ang naiulat na namatay sa rumaragasang baha sa Mandaue City, Cebu, kamakailan. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa Talisay City dahil sa matinding pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan kaninang madaling araw. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuwit. Ito ang sitwasyon sa Cebu matapos bumuhos ng isang oras ang ulan nitong Biyernes ng gabi. Umapaw ang mga ilog, ang mga kalsada hindi na madaanan at ang mga sasakyan tinangay na ng baha. Ang Guadalupe River sa Cebu umapaw na sa kalsada, nasira pa ang footbridge dahil sa lakas ng flash flood. Umapaw din ang creek sa may Capitol site. Sa video makikita na halos tangayin na ng baha ang mga bahay. Samantala sa barangay Paknaan naman sa Mandaue, patay ang isang lalaki matapos niyang subukang pigilan ang isang taxi na tinangay ng baha. Kinilala ang biktimang si Jeremy Bulingkit, 24 na taong gulang. Batay sa investigasyon, nagiinuman ang biktima at kaibigan nito nang makita nila ang isang taxing tinatangay na ng baha. Akala umano nila may sakay ang taxi na tinangay kaya't sinubukan nilang iligtas pero tinangay na rin siya ng baha. Dahil sa taas ng tubig, hindi agad na-rescue ang biktima. Kinabukasan na nang ma-recover ang bangkay nito. Aabot naman sa higit 1,000 residente ang inilikas dahil sa baha sa Mandaue City. Nawasak din ang flood control project sa Barangay Tingob sa Mandaue City dahil sa lakas ng pagbaha noong Biyernes. 2 beses na biglang binaha ang Metro Cebu noong nakaraang linggo.
Kaninang madaling araw, bumuhos na naman ang malakas na ulan na siyang nagpabaha sa Talisay City. Stranded ang mga motoristang papasok na sana sa trabaho at marami ring mga sasakyan na tumirik. Agad namang nagkansela ng klase sa lahat ng level kaninang umaga. Maraming mga Cebuano ang nababahala ngayon, lalo na't panahon ng habagat. Matatanda ang Cebu City ang pangalawa sa pinakamaraming flood projects base sa report ni President Ferdinand Marcos Jr. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Binaha ang maraming lansangan sa city proper ng Davao City Biyernes ng gabi dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa lungsod kaya sa bahagi ng JP Laurel Avenue at sa Sarfield Village sa Barangay Wilfredo Aquino, Agdao. Sa kabila ng mataas na antas ng tubig, tinahak pa rin ng ilang sasakyan ang baha. Nalubog din sa tubig ang mga parte ng Damosa, Rojas Avenue, Obrero at iba pang lugar. Stranded naman ang maraming commuters na pauwi na sa kanilang mga tahanan nang mangyari ang baha. Epekto ng localized thunderstorms ang malakas na buhos ng ulan. Humupa rin naman ang baha makalipas ang ilang oras. Sugatan ng 4 na tao nang sumalpok ang isang motor sa truck sa Davao del Norte. Kabilang sa mga sugatan ang 2 menor de edad. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonya. Napasigaw na lang ang isang babae habang karga-karga ang kanyang anak. Humingi siya ng tulong para dalhin ang kanyang mag-ama sa pagamutan. Nakahandusay ang kanyang asawa habang ang isa pa niyang anak ay nakahiga na lang din sa kalsada matapos masangkot sa disgrasya ang motor na kanilang sinakyan sa Braulio Iduhali, Davao del Norte nitong linggo ng gabi. Batay sa investigasyon, bumabaybay ang wing van truck na minamaneho ng isang alias Reynaldo, gayon din ang motorsiklo na minamaneho rin ng isang alias Ray sa Santo Tomas Duhali Road papunta sa sentrong bahagi ng BE Duhali. Pero nag-overtake ang motor sa truck at nahagip nito ang likurang bahagi ng sasakyan. Sa lakas ng impact, nasalpok din nito ang nakaparadang van sa gilid ng daan. Tumilapon ang 3 pang sakay ng motor na nagtamo ng sugat at galos sa katawan. Napag-alaman na 2 sa kanila ay pawang mga menor de edad na mga anak ng rider. Agad naman silang dinala sa pagamutan na ngayon ay nasa ligtas na nakalagayan. Ang driver naman ng wing van ay nasa kustodiyan na ng mga otoridad. Lahat ng involved, ma'am, doon na naka-sustain ng injuries during the vehicular accident was immediately brought to Carmen District Hospital po for immediate medical attention. And the other, all involved vehicles incurred damages of undergoing cost and were also brought doon sa police station natin for proper disposition. Noreen Igonya, umaarangkada sa pagbabalita. 3 ang sugatan matapos araruhin ng trailer truck ang isang bahay sa Lubao, Pampanga. May umaarangkadang balita si Ryan Paraboles. Hating gabi nitong Biyernes nang masapul sa CCTV ang pagdaan ng trailer truck na ito sa Barangay San Nicolas II, Lubao, Pampanga. Binabagtas ng truck ang kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue papuntang San Fernando City hanggang sa dire-diretsyong sumalpok ito sa pader ng isang bahay. Na-miscalculate ng driver yung distansya ng center barrier, mga concrete barrier. Aksidente niya itong tinamaan ng gulong niya. Nung pumutok yung gulong niya, hindi niya na nakontrol, tsaka bumangga sa pader. Sa lakas ng impact, nawasak ang pader ng bahay. Nayupi namang parang lata ang unang bahagi ng truck dahilan para maipit ang driver nito. Nagtamo ng sugat at mga galos ang truck driver na si Felix Amores, patuloy pa siyang ginagamot sa ospital. Ang pahinante naman ng truck bahagyang nagtamo ng galos. Nakatalon siya bago pa tuluyang bumangga ang truck. Sugatan din matapos maipit ang magkabilang paa ng dalagitang pamangkin ng may-ari ng bahay na natutulog nang mangyari ang aksidente. Tumagal ng halos 4 na oras bago tuluyang naialis ang truck sa nawasak na pader. Nagkaaregluhan na ang magkabilang panig. Sasagutin ng may-ari ng truck ang gastusin sa pagpapagamot sa dalagitang nadamay sa insidente at ang pagpapagawa ng nasirang bahay. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita.
Muli na namang nakakuha ng iligal na droga sa baybayin ng Eastern Samar. Ito na ang ikatlong insidente na may natagpo ang iligal na droga sa lugar. May umaarangkadang balita sa FMR News Tacloban correspondent Dunkirk Requiez. Dalawa na pakete ng droga ang muli na namang natagpuan sa baybayin ng Hernani, Eastern Samar. Base sa pagsusuri ng mga otoridad, positibong cocaine ang mga ito. Halos 3 kilo ang timbang ng mga ito na aabot sa higit 14 na milyong piso ang halaga. Ang mga nasabing pakete, itinurn over ng mga opisyal ng barangay sa Eastern Samar Provincial Office. Sa ngayon po, andun po lahat sa ating Provincial Forensic Unit and i-forward pa po ito sa ating regional office and then eventually turn over po sa IDEA. Bago ito, magkasunod na araw ding may nakuhang mga pakete ng cocaine sa lugar. Nitong Huwebes, higit 19 na milyong piso ang halaga ng nakuha, higit 5 milyong piso naman nitong Biyernes. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga insidente ng nakukuhang droga sa lugar. Panawagan din nila agad na ipagbigay alam sakaling may matagpuan pang mga kahinahinalang pakete gaya ng mga nauna. Dunkirk Requiez, umaarangkada sa pagbabalita. Kung hindi suspendido, kinansela ng Department of Transportation ang lisensya ng ilang tsuper na pasaway sa kalye nitong mga nagdaang araw. Kabilang dyan ang mga driver sinuspindi ang lisensya ng DOTR dahil sa mga paglabag sa batas trapiko. Nagbabalik si Ryan Paraboles. Inatasan na ng Department of Transportation ang panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya ng driver ng van na nasangkot sa banggaan sa Central Luzon Link Expressway noong Martes na ikinamatay ng 5 katao. Nagpositibo sa droga ang naturang driver matapos ang drug testing na isinagawa ng PNP Tarlac Provincial Office. Suspendido naman ng 70 araw ang lisensya ng driver ng oil tanker na umararo sa 4 na sasakyan sa Pandacan, Manila noong Biyernes. Sa ulat ng Land Transportation Office, problema sa preno ang pinagmulan ng aksidente na nagresulta sa pagkasugat ng 3 tao. 30 araw namang suspendido ang operasyon ng isang bus ng Solid North at 70 araw na suspendido ang lisensya ng driver matapos makabangga sa Nueva Ecija noong Miyerkules na ikinamatay ng 2 tao. Isang sasakyan at kantinang nabangga ng driver matapos mawala ng kontrol sa manibela. Isasalang na sa roadworthiness check ang bus at isa sa ilalim sa road safety seminar at mandatory drug test ang driver. Nasampulan naman ang rider na kumasa sa boat dance challenge habang nakatayo sa motor. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng pasaway na driver. Ipapatawag ng LTO ang driver upang magpaliwanag. Maaari rin siyang makasuhan ng reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Suspendido rin ng 70 araw ang lisensya ng driver na nahulikam na nagpapalit ng plaka sa NLEX. Habang nakapark sa isang gas station, nahuling pinalitan ng driver ang kanyang plaka ng temporary plate. Isinailalim rin ng LTO sa alarm status ang naturang sasakyan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para panagutin ang mga irresponsabling driver. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Eastern Visayas Medical Center ngayong araw. May umaarangkadang balita sa FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo. Live! Sylvia, kumusta ang implementasyon ng pinangakong zero balance billing dyan? Yes, no, Ninya. Naging maayos naman nun na ipinatupad ang zero balance billing sa mga pagamutan. At sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niyang dapat alam ng lahat ng Department of Health Accredited Hospitals ang panuntunan sa pagpapatupad ng zero balance billing. Bakasyon na ang inuwi ng biktima na sa Rico Ligo sa Alang-Alang, Leyte, pero nauwi ito sa pananaksak noong nakaraang buwan. Matapos magtamo ng 3 saksak, nalagay sa kritikal ang kondisyon niya at 2 beses na operahan sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Dahil rito, lumubo sa 400,000 piso ang kanyang hospital bill. Ang 17 years old na anak niya na si Rika ang tumayong bantay at nag-asikaso sa bill nila. Kaya laking tuwa nito na matunghayan ang pagbisita
pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa EVMC upang tiyakin na ipinatutupad ng maayos ang zero balance billing na isa sa mga pangako ng Pangulo noong nagdaang SONA. Kung wala pong tumutulong sa mga ganito po na mag-zero balance po, mangangapa po talaga kami kasi wala naman po kaming maayos na buhay po. Magkano lang naman din po yung sahod ni Papa. Sobrang laki po ng tulong. Sa ilalim na ang bayad na BILMO o Zero Balance Billing Program, wala nang babayaran ang mga pasyenteng naka-admit sa mga Basic Accommodation Award sa mga DOH hospitals. Paalala ng Pangulo, dapat alam ng hospital ang mga gagawin para maproseso ang Zero Balance Billing upang hindi na mahirapan ang mga pasyente habang nagpapagamot. Let's see, let's make sure, ito nga ang aking kay Secretary Tender Bosa, make sure and Dr. Haro, na make sure na hindi lamang dito alam nang gagawin. Ito, kabisado na rin yung procedure na lahat ng mga ospital natin, ng DOH, make sure alam nila yung gagawin nila para hindi naman masyadong mahirapan ng ating mga pasyente. Personal naman na nagpasalamat si Rica kay Pangulong Marcos dahil wala silang babayaran at makakalabasan ng hospital na walang iniisip na bayarin. Samantala, binisita rin ng Presidente ang mga pasyente ng EVMC at nagbigay ng food packs. At yan ang latest mula dito sa Tacloban. Balik sa inyo. Sylvia, naririnig mo ba ako? Yes po, naririnig na po kita. Okay, Sylvia, pwede bang malaman kung ano yung kadalasang dahilan kung bakit nagpapa-ospital dyan ang mga pasyente? Alam nyo Miss Nina, nung nakaraang araw nung naglabas ang emergency room, yung pamunuan ng hospital ng congestion advisory. Dahil nga po 200% na po yung paglubo ng mga nagpapa-admit dito na sa hospital ng EVMC. So dahil dito naglabas sila kasi may mga critical na mga pasyenteng hindi po nagagamot dahil mas nauuna ho yung mga alam ho natin kailangan hindi ma-deprive yung lahat ng mga ang mga pasyente but yung mga critical parang hindi na po sila nagagamot dahil nauunahan sila ng mga mild na may mga sakit. So yung ginawa ng EVMC, yung may mga sakit gaya ho ng mga gastroenteritis, yung mga pneumonia, yung kasi yung medyo dumadami sa ngayon sa EVMC So inire-refer na muna sila doon sa mga district, provincial at mga municipal hospitals para naman ho yung mga critical na mga pasyente na inire-refer naman ho ng mga LGU galing ho sa kanila na talagang kinakailangan na ho ng agarang gamutan, sila naman po yung mabigyan ng leeway at magamot ho sila. Kasi nga ho, ang emergency ngayon sa EVMC ay talagang congested na ho talaga. So kaya minabuti ho nilang maglabas ng advisory at doon sa mga mild lang ho yung mga sakit, doon na ho sila inire-refer sa mga maliliit or mga provincial, city at municipal at doon sa mga district hospital. So, Ninya. Alright. Maraming salamat, Sylvia Abadingo. Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nalalapit na pagpapatupad ng pinalawak na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o gamot package ng PhilHealth. May report si Kath Kahukom. Magsisimula sa August 21 ang gamot package ng PhilHealth na layong bawasan ang gastos ng mga Pilipino sa pagpapagamot. Ito'y sa pamamagitan ng pagbibigay ng 75 libreng gamot para sa mga karaniwang sakit tulad ng diabetes, high blood, sakit sa puso, hika, impeksyon at iba pa. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang PhilHealth members ng hanggang 20,000 pesos na halaga ng libreng gamot kada taon sa mga piling klinika at butika sa buong bansa. Hindi lamang aniya ang mga mahihirap ang makikinabang dito kundi pati na ang middle class. Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng health reforms na hindi lamang limitado sa mga benepisyo ng pagkakaospital at binigyang diin na walang Pilipinong dapat magdusa o mamatay dahil sa kawalan ng akses sa lunas. Aniya, mas malawak na akses sa libreng gamot ay maghihikayat ng maagang pagpapakonsulta, maaagapan ang mga sakit at makakaiwas sa magastos na pagpapaospital. Maaaring
Pwedeng mag-avail ng gamot package ang mga miyembro ng PhilHealth matapos magparehistro sa YAKAP program sa pamamagitan ng eGov.ph app, mga opisina ng PhilHealth o iba pang opisyal na channels. Kinakailangan din ang reseta mula sa accredited doctor na may unique security code para makuha ang libreng gamot sa mga partner na klinika at butika. Sa ngayon, mahigit 4,300 partner clinics na ang kasali sa programa. Hinihikayat ni Romualdez ang PhilHealth na ipagpatuloy ang mga reformang ito. Tiniyak ni Speaker Romualdez na babantayan ng mababang kapulungan ang paggamit ng 53.26 billion peso budget para sa 2026 para matiyak ang transparency at tiyaking ang kalusugan ng mamamayan ang prioridad. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ngayon si Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin. Magandang hapon po, Congresswoman Garin, and welcome po ulit dito sa Arangkada. Magandang hapon rin po at maraming salamat sa pag-imbita ng Arangkada sa akin. Congresswoman, ano po ang inyong reaksyon sa pagpapatupad or ipapatupad na sa August 21 itong pinalawak na gamot package ng PhilHealth? Siyempre happy, no? Kasi dati-rati ito ay panaginip lamang, ngunit ngayon sa liderato ni Undersecretary Mercado and of course sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez, talaga namang nagiging totoo na ang karamihan ng ating panaginip tungkol sa kalusugan. And Congresswoman, ganito para lang sa para sa mga hindi familiar, ba't pinalawak? Ano ba yung dating existing po na package ng PhilHealth? And gaano kalaki yung difference po nito? Kasi dati-rati ang PhilHealth, ginagamit lang siya kapag ang isang tao ay may sakit at kailangan pa ma-admit sa hospital. In other words, andun na sa talagang nasa ICU ka na, may mga komplikasyon na at dun ka lang makakalapit sa PhilHealth. Dagdag pa dyan, napakaliit ng benepisyo na makukuha mo compared to your whole total medical bill. Kaya nga, yan nga ang naging reason na nagkaroon tayo ng programang Medical Assistance Program. Subalit ngayon, habang nandiyan pa yung ating Medical Assistance Program, ito namang PhilHealth ay pinalawak. No? Nagkaroon na ngayon ng atensyon sa preventive healthcare. Kagaya na lang ng mga cancer screening tests. No? Kunyari, ikaw ay pinagdududahang may sakit sa atay. Meron niyang laboratory na kailangan. Yung ating breast mammogram, mahal yan. Yung ultrasound naman, dahil yung iba medyo hindi ganun kalaki yung kanilang nahaharap, mas mahirap, no? Napakahirap yun. Again, mahal yan. At marami pa yung ibang cancer markers, kagaya naman yung ating tinitest sa dugo para masagap, makuha kaagad yung very early stages of stomach or gastric cancer. So, ibig sabihin dito, wala pang nararamdaman ang pasyente. Doon pa lang sa kanyang regular check-up, may intercept mo yung napakaagang stage ng cancer. Kaya syempre, kapag ipinagamot ang pasyente dito, at nakikita nga natin, nag-expand yung coverage ng mga gamot. Andun yung high blood, diabetes, yung mga sakit sa baga, and upper respiratory tract infections and pneumonia. Pero dinadagdag na ngayon yung Maganda yung explanation niya tungkol dun sa gamot nga. Kasi nga, ito nga, ang lawak eh. Congresswoman, okay po ba yung signal? For medicines, no? Sorry? Yes. Congresswoman, nawala po kasi kayo sa ere kanina at dahil ata yung signal ninyo po hindi po maganda. Pero ngayon nakikita na namin kayo ulit, so baka it's better. Ang pwede pong malaman, Congresswoman Garin, ito pong libreng gamot na sinasabi ay para po ba sa lahat ng miyembro ng PhilHealth? Katulad for example, kahit kami ni Jack, ay pwedeng maka-avail po nito? Kailangan magpa-registro muna doon sa YAKAP, no? Dati yan konsulta. Ibig sabihin, maski member ka na ng PhilHealth Center. So, naririnig po ba ako? Opo. Sorry. Opo, medyo kaputol-putol lang po. Importante pa naman sinasabi ni Congresswoman. Hindi namin narinig yung answer. Opo, Congresswoman, medyo patingin lang po. Tatawagan natin ulit, kaya. Oo. Pwede. Okay. Ayan. Ayan po, baka kung walang video, better po. Pwede i-off ko na lang yung video. Ayan po. Sige po, baka pwede po.
Yes. Alright. Yes, opo. So, yung pong kinikwento nyo kung pwede ba Now, ang kahit ibig po sino? kasing Sige, Congresswoman, tuloy po. napaka-importante kasi ng package na ito. Kasi ngayon, parang part na siya ng regular na check-up. Yung bang wala kang nararamdaman, pero andun sa'yo yung risk factors ng isang cancer. Pwedeng cancer sa baga, cancer sa atay, or cancer sa tiyan, no? Yung iyong mga gastrointestinal organs, or cancer sa breast. Kasi yun yung mga common cancers na nakakamatay. At bakit namamatay ang pasyente? Dahil na-diagnose siya at a very late stage. Kaya sayang, kasi ang cancer ngayon, kapag ma-discover or ma-diagnose ka sa maagang panahon, pwede kang gamutin. Wala na yung panahon na pagka may cancer ay death sentence at mamumulubi yung pamilya. Ngayon, kapag may cancer ang pasyente, as long as maaga na na-discover, kaya na siyang gamutin. Para na siyang chronic illness. Para na siyang diabetes. In fact, ang cancer may gamot. Ang diabetes, wala. For life kang magme-maintenance. Oo nga po. Yan ang beauty ng mga bagong programa ng PhilHealth. Opo. Congresswoman, balikan lang po namin. Hindi po namin nakuha yung sagot po ninyo kung kahit sino ba, katulad namin ni Jack na miyembro rin ng PhilHealth, ay pwede pong mag-avail nito. At parang may narinig po ako na dati ang tawag dito ay konsulta. Ngayon, na iba po ba ang pangalan at naging yakap? Tama po ba? Yes, mas pinalawak na ito. No? Andun na yung atin. Kaya sa ngayon, maski PhilHealth member ka, kailangan kang magparehistro sa isang PhilHealth accredited primary health care facility or primary care provider. Parang dun ka naka-enroll, dun ka may record, at dahil meron na tayong IT system, pwede ka namang magpakonsulta sa iba. Pero dapat nabubuksan yung iyong mga resulta at datos. Ibig sabihin, yung pag-alaga ng kalusugan ng bawat Pilipino ay tuloy-tuloy na. Hindi na pareho dati, pagkaharap mo si Dr. A, kausap mo si Dr. A. Pag bumalik ka si Dr. B, hindi nag-uusap si Dr. A at si Dr. B. So back to step 1 siya. At pati yung katawan mo ay nalilito kasi paulit-ulit. Paulit-ulit kang tatanungin. Uulitin yung laboratories. Minsan magkakaibang gamot ang nabibigay. And this is a big disadvantage to healthcare. So dapat naka-register po muna ang isang PhilHealth member dito po sa yakap, no? Tama po. So kunyari kami po ni Jack or kung sino pong ordinaryong tao, magre-register muna dito. At tapos kailangan PhilHealth accredited po na ospital or clinic yung kanilang pupuntahan. It's a primary care provider. So hindi naman talaga siya ospital, pero andun yung laboratory, andun yung basic services, may doktor din yan. At ang kagandahan yan, kapag ikaw ay nangangailangan ng espesyalista, minamaximize niya yung telemedicine. Okay, oo, para ano rin yan iwas rin sa gastos, tsaka yung pamasahe mo, yung traffic. Makakamenos ko pa hindi watangga. Pero yung Congresswoman, no, dahil nga ito ay open sa lahat ng members ng PhilHealth, paano natin masisiguro na magiging pantay-pantay po yung yung access po dito? Dahil sa ginagawa ngayon ni Undersecretary Mercado sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, ang nakikita ngayon ay meron ka kasing data andun na yung iyong electronic medical record na kung saan makikita ka agad na, oops, may abuso. Madaling makita yung mga red flags. Kasi dati ang nagiging problema, andyan yung tulong ng gobyerno, pero napupunta sa fraud or pandadaya ang pera ng PhilHealth. So with this system na may teknolohiya, mabubuksan mo kahit saan yung datos, basta ikaw ay allowed at accredited, maiibsan yung mga fraudulent practices. Ayan, kasi parang ngayon, yung binabayaran natin mga private na, ganyan po, mga primary care facilities, talagang whenever you go, may record ka Yes, So natitrace pa nila and then they can compare yung mga dating resulta dun yung sa... mga tinik mo na medications, di ba? May records dun sa ngayon. Ang tanong ko pong susunod, may sapat po ba tayong bilang ng mga accredited doctors na maaaring magbigay po ng reseta na may security code? At paano po matutulungan ang mga lugar na kulang po sa doktor? Kaya dahil ito ay naka-enroll ka, at ang pagkakaintindi ko, karamihan ng PhilHealth Accredited Primary Care Facility ay merong Starlink.
Kaya meron silang connection, hindi na para sa tao, kundi para sa pagsesend nila ng mga resulta. At kaakibat na rin doon, nakikita rin yung komunikasyon. No? Kapag example, nag-uusap ang doktor at ang pasyente, wala dyan yung doktor. Accessible. Kaya sabi ng iba, hindi, wala kaming doktor, kulang kami ng doktor. But with technology, andun na yung telekonsulta. Andun na yung virtual consult. Andun na yung laboratories mo habang ini-x-ray ka. Agad-agad yung iyong dati film pa yan. No? Pero ngayon yung iyong digital film ay ipapasa na sa radiologist at naibabalik agad yung resulta. Yung mga buntis naman o may mga bukol, yung ultrasound mo, ipapasa sa doktor. Pwedeng sa Manila, pwedeng kasungsang sa mga syudad at naibabalik agad yung resulta. No? So, hindi kasi physically present yung doctors all the time. Kaya kaya siya kasi meron ng teknolohiya, yung maximize, yung espesyalista na mumultiply mo yung iyong presence in many areas in our country. Lalo na yung dun sa medyo malayo, no, sa sentro ng mga probinsya, na mumultiply mo ang iyong presence because of technology. Alright. Okay, siguro po babalik na lang uli sa ating programa si Congresswoman Garin, ano, dahil lalo na pag nag-umpisa na po ito, sigurado po baka marami pong mag-avail po nito dahil syempre, no, kahit sinong PhilHealth member, pwede. Tsaka yung gamot, no? Pakadagsain sila. 75 na libreng gamot, di ba? Malaking tulong talaga yun. Opo. So sana hindi kung biglang bumagsak yung no. Parang pag bumili ka ng Taylor Swift na tickets, bumagsak minsan So sana po ay magiging maganda yung teknolohiyang ito at aabangan po natin yung magiging resulta po nito sa oras na mag-start po siya, no, sa August 21. Deputy Speaker Garin. Yes, pero wag nating kalimutan. Ang programang ito, wag natin tingnan na libreng laboratory at libreng gamot lamang. Ang talagang pinaka-importanteng intensyon nito ay maagang pag-diagnose ng sakit ng tao para iwasan ang mga komplikasyon at walang maging disability na yung isang pasyente. So early diagnosis, early treatment, better quality of life at less din ang gastos ng gobyerno. Okay, maraming salamat Deputy Speaker Janet Garin sa inyong oras at malinaw po na pagpapaliwanag. Mabuhay po kayo, ma'am, at good evening po. Salamat, God bless. Posibleng maglatag ng moratorium sa mga roadworks tulad ng paghuhukay para mabawasan ang inaasang matinding trapiko sa pagpasok ng Burr months. Sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na ilan lang yan sa kanilang pinaplano ngayong papasok na ang Setyembre. Inaasahan rin na mararamdaman ang holiday rush lalo na sa huling quarter ng taon. Pakikiusapan rin ang mga malls lalo na ang mga deliveries at iba pang aktibidad ay sa gabi na gawin at gawing extended ang mall hours. Aayusin rin nila ang bus schedules. Bukod sa holiday rush, patuloy rin ang clearing operations ng MMDA sa mga estero upang agad humupa ang mga bahaing kalsada. Sa susunod na linggo, inaasang ilulunsad ang Bayanihan sa Estero program na layong linisin ang iba pang estero para mapabilis din ang paghupa ng baha, lalo na sa Quezon City at sa San Juan. Makakasama na ang mga mangingisda sa mga benepisyaryo ng 20 pesos kada kilo ng bigas simula sa August 29 ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, sisimulan itong ibenta sa iba't ibang fish port. Nakalaan lamang noon ang benting bigas para sa mga senior citizen, persons with disability, solo parent at indigent. Pero pinalawak ito sa mga minimum wage earner, benepisyaryo ng DSWD Walang Gutom Program at ang mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may sapat na supply at budget ang gobyerno para sa benteng bigas. Ang kailangan na lamang ay ang pagtutulungan ng buong ahensya para maserbisyohan ang aabot sa 250,000 benepisyaryo. Kinumpirma ng tanggapan ni Senador Robin Padilla na nagbitiw ang kanilang political officer matapos pangalanan na ilang balita na humihit-hit umano ng marijuana sa CR sa Senado. Voluntaryo namang sumailalim sa drug test si Senador Mig Zubiri at ilan sa kanyang mga empleyado. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Zandro Ochona.
Kinumpirma ng Chief of Staff ni Senador Robin Hood Padilla na si Attorney Rudolph Philip Horado na natanggap na nila ang written explanation at resignation letter ni Nadia Montenegro, ang political officer ng kanilang tanggapan matapos ang umano'y pagkakasita sa kanya dahil umano sa paggamit ng marijuana sa CR ng Senado. Sinabi rin ni Horado na tinanggap na ng senador ang resignation ni Montenegro. Sa 5 pahinang liham na nakuhang kopya ng PRTV News, iginigit ni Montenegro na hindi siya ang lumabas sa mga balita. Walaan niyang insidente tulad ng mga lumabas sa balita na may personnel ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ang pumunta sa kanilang tanggapan at natagpuan siyang nasa restroom at tinanong siya tungkol sa umano'y pangangamoy marijuana. Wala rin anyang incident report na isinumite ng OSAA. Hindi rin anya dapat isisi sa kanya ang isa pang insidente na nagsasabing nasita siya sa iba pang CR lalo't hindi siya gumamit ng ladies room kundi sa PWD CR na imposibleng malaman ng isang lalaking empleyado ng isang senador. Hamon niya, tingnan ang CCTV footage na kuha noong July at August 12, 2025 para makita ang tunay na nangyari. Sa huli, sinabi ni Montenegro na nagpasya na siyang magbitiw sa pwesto. Kanina, kabilang sa voluntaryong sumailalim sa drug testing si Senador Mig Zubiri at 35 empleyado niya. Git ni Zubiri bakit matatakot magpa-drug test kung wala namang itinatago. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Commission on Audit magkakasa ng fraud audit sa flood control project sa Bulacan. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Isiniwalat ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor ang aniyay palpak na flood control project sa kanyang lalawigan. Hiling niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. panagutin ang nasa likod nito. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Dismayado si Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor sa nasirang mga dike sa probinsya na nagdulot ng matinding pagbaha sa nagdaang habagat at sunod-sunod na bagyo nitong nakaraang buwan. Ang mga dike ay itinayo lamang kamakailan, ngunit sira na. Personal na sinuri ni Dolor ang ilang proyekto kagaya ng nasa Mulawin na Udyan. Nagkaroon ng tensyon matapos hindi kaagad na pinapasok ang mga opisyal ng isang gwardya na anila ay may utos umanong huwag magpapasok ng walang written request mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kinwestiyon ng gobernador sa pamamagitan ng kanyang pahayag sa isang social media post kung bakit siya hindi pinapasok at kung may itinatago ba ang mga ito. Nang makapasok, nadiskubre ni Dolor na ang mga dike ay puno lamang ng buhangin. Ang mga sheet piles ay hindi maayos ang pagkakalubog at ang iba ay sira na. Sa tagumpay na Udyan, binisita niya ang 1 bilyong flood control project na umabot ng 1 kilometro. Ngunit isang bakal lamang ang nakita niya. Aniya, malaking pag-aaksaya ito ng pondo kung ikukumpara sa 2 billion pesos budget ng Kapitolyo sa isang taon. May pabirong banat pa ang gobernador. Sa haba na ho na aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Imagine nyo ha? All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat ho ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH. Ang Oriental Mindoro ay kabilang sa mga flood-prone areas na tinukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kamakailan ay nag-utos ng malawakang pag-iimbestiga sa mga flood control projects sa bansa. Hiling ng gobernador sa Pangulo na panagutin ang mga nasa likod ng mga palpak na proyekto sa lalawigan. Sa ngayon, sinisikap pa ng PRTV News na kunin ang panig ng mga pribadong kontratista at DPWH ukol sa isyong ito. Christian Bascones, umarangkada sa pagbabalita. Kasabay ng pangako ng Pangulo ng paghahabol sa mga tiwaling contractors, nag-utos ang Commission on Audit ng isang malawakang fraud audit ng lahat ng flood control project sa Bulacan. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo.
Lalo pang naging mainit sa issue ng flood control projects ang pangalan ng mga diskaya nang maglabas ang Commission on Audit ng isang order para sa fraud audit ng mga flood control projects sa Bulacan. Kasunod ito ng paghingi ng paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mga diskaya. Pumalya kasi ang dapat na proyekto nito sa Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 96.4 milyon pesos. O, St. Timothy to. St. Timothy, ang kontratista dito. Kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kamakailan lang ay ibinunyag ni Pasig City Mayor Vico Soto na 2 sa 15 contractor ng majority ng flood control project sa bansa ay pagmamayari ng mga diskaya. Ang pamilya ng kanyang nakatunggali ng nagdaang eleksyon na si Sara Diskaya. Kaya naman nananawagan ang samahang kinabibilangan ni Soto na Mayors for Good Governance ng Transparency at Hustisya tungkol sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Nananawagan sila sa Department of Public Works and Highways at sa lahat ng kaugnay na ahensya na ilahad ang lahat ng detalye ng iba't ibang mga proyekto, lalo na mga pangalan ng mga contractors at politiko na may kinalaman sa malalaking proyektong pinondohan ng bayan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, handa ang ahensya na bigyan ng parusa ang mga opisyal ng mapapatunayang dawit sa maanumalyang proyekto. Titignan po namin yan. Titignan po namin kung ano po yung mga ganong arrangements na sinasabi po. Talagang bubusisihin po namin yan kasi may instruction sa ating presidente na kailangan kung sino mananagot, dapat managot po. Patuloy naman ang paghikayat ng Pangulo at ng ahensya na gamitin ng publiko ang sumbong sa pangulo.ph para i-report ang mga maanumalyang mga proyekto sa kanilang lugar. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Sinimulan na ng Kamara ang pagtalakay para sa 2026 National Expenditure Program ng Marcos Administration. 6.793 trillion pesos ang halagang kakailanganin ng pamahalaan para sa susunod na taon. Pangako ng Kamara, walang masasayang sa bawat piso ng pambansang budget. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Senior News Correspondent Willie Delgado Jr. Sa pagbubukas ng budget hearing sa Kamara, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na ang bawat piso ng panukalang 6.793 trillion pesos na national budget sa 2026 ay papakinabangan ng bawat Pilipino. Paggigiit ng leader ng Kamara, ang bawat sentimong gagastusin ay may katumbas na serbisyo at benepisyo. Aniya, bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. 4 na miyembro ng Development Budget Coordinating Committee ang humarap sa House Committee on Appropriations. Ipinaliwanag nila ang panukalang budget na inihain ng Marcos administration. Tugon naman ng Kamara, kanilang bubusisiin hanggang sa kaliit-liitang sentimo ang hinihinging pondo ng palasyo. To our partners in the executive branch, allow me to be clear. We will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly. But we do so not as adversaries, but as allies united by a shared purpose. Sabi ni Romualdez, walang pinagkaiba ang pagbabudget ng gobyerno sa pamilyang Pilipino. Titiyakin din ng Kamara na bawat piso ng kaban ng bayan ay may saysay at may direksyon. Para kay Romualdez, ang pambansang budget, higit sa ano paman, ay isang tipan ng pag-asa ng bawat Pilipino. Budgets are not built on numbers alone. They are built on trust. And trust is built on truth. If we honor the truth, this budget will not merely be a plan of government. It will be a covenant of hope with every Filipino. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. At para pag-usapan ang pagsisimula ng pagtalakay sa 2026 budget at marami pang mainit na issue, makausap natin live dito sa PRTV Prime Studios ang batikang political analyst at dating Presidential Advisor for Political Affairs ni dating Pangulong Noynoy Aquino, si Ginoong Ronald Llamas.
Sir, magandang gabi po. Welcome ulit dito sa Arangkada Balita. Na-miss po namin kayo ni Nina. Parang pumapayat si Sir, Oo no? nga, di ba? Napupuyat po ba kayo sa kaiisip? Yeah, magandang gabi, Jack at saka Ninya. Pumapayat tayo. Na-stress ba kayo sa mga... Na-stress ako sa flood control eh. Oo nga. Kayo ba hindi? Oo, di ba? Hindi tayo mukhang nabasbasan ng mga santong kontraktor. Oo nga. Actually, ang mga santo pa naman. Gaganda pa naman ng kanilang mga sasakyan at saka mga bahay. Nakita mo ba? Oo nga po. Anyway, sir, natin partner, maganda pag-usapan kasi nagsimula na yung pag-deliberate po ng budget. Tingin niyo po ba natuto na tayo doon sa nangyari last year at may iwasan na itong mga budget insertions na to? Kasi sabi, magiging very transparent at mapapanood daw ng marami. Well, positibo itong development, no? Dahil yung usapin ng transparency at saka participation ng mga tawag natin mga disinterested parties, yung mga hindi makikinabang, ay mahalaga. No? Pero siyempre, nagsisimula pa lang, tingnan natin, baka may trial and error pa eh. Tsaka tingnan din natin ano yung mga detalye. Halimbawa, isang pinakamahalaga dyan ay ikukumpara natin yung sinubmit ng presidente ng Malacanang na NEP, na National Economic Plan, doon sa tatalakayan sa BICAM. Katulad nung nangyari last time, yung pinadala ng Malacanang ay nabago. At mismo nga yung presidente hindi pinirmahan dahil nga ang tingin niya unconstitutional. Dahil mas mataas yung budget ng DPWH sa DepEd na malinaw ay bawal sa ating konstitusyon. So dapat hindi na mangyari yon. So ikukumpara mo yung sinubmit at dun sa actual na lalabas sa BICAM. At mahalaga rin dyan, sino ba yung gumawa ng pagbabago? Halimbawa, na-zero yung PhilHealth. Sino ba nag-propose nun? Hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino eh. Dito sa Open BICAM na ito, malalaman na dapat natin. Ano yung tinanggal, ano yung dinagdag, at sino ang gumawa. Di ba? So baka magdalawang isip o tatlong isip na yung merong mga masamang hangarin. Mahihiya na sila ngayon. Oo, mahihiya. Yung mga mehiya. Yung mga meron pa. Dapat siguro may access din tayo sa CCTV para makita natin kung may bibisita sa mga opisina. Yes. Nakita nga natin kanina, medyo nagsimula na yung fireworks. Oo nga. Ironically, yung fireworks nagsimula sa parehong miyembro ng administrasyon. Si Congressman Toby Chanco. Siya yung unang bumanat. At malinaw naman kung sino yung binabanatan niya, yung House leadership. Diba? Ito rin yung unang budget process na iba na yung head ng Appropriations Committee, si Congresswoman Swanswing. Nung nakaraang 3 taon, ang head niyan si Saldico. Mukhang tinanggal siya because of the controversy dun sa nakaraang budget. So, hindi natin alam yung magiging leadership ni Congresswoman Swanswing dahil parang medyo bata siya at bago dito sa prosesong ito. So, marami tayong mga pinapanood. Ang tingin ko lang, Jack tsaka Nina, kung talagang seryoso sila dito sa pagiging transparent at pagiging participative ng ating budget process, isama na nila yung pagiging participative at open dun sa mga bills. Usually kasi itong mga bills, pagdating sa BICAM, meron ding pagbabago dahil may mga lobbyist eh. Halimbawa, papasok halimbawa sa BICAM na, itatax natin ang mga coal companies. Tapos may nagsuggest sa BICAM, di natin alam kung sino, tanggalin yung excise tax. So kung meron kang ganung proseso rin, hindi lamang sa budget, kundi sa bills, malalaman natin sino ba naglabi para mabawasan ng revenues ang bansa. Sa isang napaka-polluting, malaki ang cost ng pollution sa ating lipunan. So yung mga ganun ba, na isagad na nila. Wag lang sa Pero budget. sa ngayon, yung budget, yun yung gagawing transparent daw. Yung sa bills, hindi pa. Yes, Wala yung pa. sa bills, hindi pa. Pero logical yun eh. Dahil ang habol mo kasi mapigilan yung corruption at saka incompetence. Isama mo na yung bills. Dahil maraming mga misteryo na nangyayari doon pag-abot sa BICAM. Ganun siya pala Okay. talaga. So magiging live na po ito, ano? At mapapanood na ng lahat, no? Yes, pero alam mo naman, ang insertion kasi by its very nature ay minsan nangyayari yan hindi doon sa formal o official. Nangyayari yan sa mga
mga kwarto. Kaya nga sinabi ko, may CCTV, may access ba tayo sa CCTV eh. Para baka doon mangyari yung mga insertions. Kaya pa, diba? mahalaga yung pag-compare. Oo. Ito yung budget na sinubmit, ito yung Ito yung- pinag-uusapan, sino yung nagpo-propose na bawasan at saka dagdagan officially. Pero minsan, mga nangyayari dyan ay unofficial. Opo. Pero kung ganon, kung kunyari, unofficial yun, in the end, lulutang rin ba yun at lulutang? Yes, dahil maikukumpara mo eh. Oo. Kaya nga mahalaga yung pag-compare. Opo. Pag-compare, no? Okay. At mahalaga rin yung participation. Sa participation kasi may kaunting debate. Yes. Di ba? Oo. Ano kung walang participation? Kumbaga makikinig na lang kayo. Katulad yung dati sa budget, parang open-close sa media. Oo, ganun Bubuksan sa media, kunyari ay ino-open sa inyo, pero pag alis nyo, sarado Sarado na. na. Tapos pagtingin natin, iba na. Oo, di ba? Oo. Yun ang- So, ano dyan. sana masiguro na ganito ay minsan kahit sabihin nilang very transparent, Yes. pag nakatalikod ka or behind closed doors, hindi mo rin pala malalaman. So, sir, gaano po ka-critical yung posisyon na yan? Lalo na, Yung actually ito yung pinag-aano na isingit ko lang part Oh, na, no? sige. Yung sa ombudsman, ito Yes. yan yung binabanggit ni malapit na po ang interview Yes. sa mga potential na papalit sa ombudsman. Yung tanong ni partner ninyo, gaano ka-critical po yan? Well, halimbawa, sa usapin ng corruption sa gobyerno, dyan sa usapin ng mga insertions, no? Mahalaga dyan yung ombudsman dahil siya nag-iimbestiga. At kung yung mapapatunayan na yung anomalya ay nangyari na mahigit 50 million, plunder yan at non-bailable yan. Diyan mo nakita for the first time, isang dating Senate President, 2 senador, nakulong. Opo. Dahil sa usapin na yan. No? At crucial dyan, yung role ng Ombudsman at saka Justice Secretary. No? At this point, dapat yung Ombudsman katakutan. No? Ibig sabihin, wala siyang hanky-panky sa usapin na ito. Dapat, katulad ng sabi ng Presidente, kahit malapit sa kanya, ay dapat tugisin kung nagkamali. Pero kailangan din meron siya mga ayusin. Halimbawa, yung previous ombudsman, binago yung sa usapin sa SALN. Dati kasi yung SALN, isa sa pamamaraan para ma-expose yung mga anomalya sa gobyerno. Ito yung nireport mong budget mo, pagpasok mo sa gobyerno, biglang lumobo. No? Hindi ko binabanggit si Harry Roque dyan. Pero nangyayari yan. Nangyayari yan. Kaya mahalaga na ibalik ng ombudsman yung usapin sa SALN. Yung nakaraan kasing ombudsman, ang sabi niya, pwede lamang buksan ng SALN kung papayag yung sinasalN. Oo. Parang ang labo Ito naman. ano papayag, di ba? Ang labo naman nun. No? So, sana isa yun sa role ng bagong Yes. ombudsman. Pero pag-uusapan pa lang yan sa JBC eh. From there, pipili yung presidente. Okay. Merong mga magagaling na nasubukan na. Halimbawa ay si Secretary Justice Remulla, no? Si Mike Aguinaldo, dating head ng COA, dating undersecretary sa Malacanang, no? Si Sandigan Bayan Justice Mike Musngi, dating undersecretary sa Malacanang, ngayon Sandigan Bayan. Opo. Si BIR head Kim Henares, okay. etc. So, yung iba, may mga may mga karanasan. May galing sa Supreme Court, may galing sa Sandigan Bayan. No? So, mahalaga parang dumaan yan sa karayom. Oo nga po. So maganda po pala ang choices. Naku, sayang. sayang naman, Sir Oo, basta yung Ronald. oras Wala pag na kailangan naman tayong may oras init. pag kayo. Pero sa panahon na yan, ang dami ko na natutunan sa inyo. Naisip pa lang Napapaisip yun, tayong no? Diba? lahat. Kaya dapat talagang may segment na kayo dito. Co-host na kayo, sir. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas. Thank you. Anytime. Maraming salamat po, sir. 13 years matapos ang surprise wedding nila sa Las Piñas, may golden surprise na naman si Zoren Legaspi para sa kanyang misis na si Carmina Villaruel. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Gulat na gulat ang aktres na si Carmina Villaruel nang dumating sa venue para sa kanyang surprise birthday party. Courtesy syempre ng kanyang hubby na si Zoren Legaspi at kanilang mga anak na sina Cassie at Mavi. Wearing a royal blue dress, Mina is looking beyond happy nang makita ang malalapit niyang kaibigan na in and out of showbiz. Present syempre ang kanyang mga BFFs na sina Aiko Melendez, Rufa Gutierrez, Carla Estrada
Padilla, Candy Pangilinan, pati na ang magkapatid na Jelly at Janice de Belen. Dumalo rin sina Eric Quizon, Richard Yap at dating Senator Grace Poe na ninang din nila sa kasal. In her usual goofy self, Carmina indeed made the 50 look good. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Wow, 50. Sana. Kita mo yung tsura, di ba? Sana ako pagdating, malapit na ako dyan eh. Ako din sana eh, ganyan din, no? Ikaw, ako din. hindi ka pa dumadating dyan, no? Pero malapit na. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang susunod na. Arangkada